Isang magandang araw na naman nga po pala sa inyo lahat mga kapalaboy. Nandito nga pala ako ngayon sa tumana nila Ate Glenda. Inaya nga pala ako ng kanyang kapatid na si Ate Laga. Kakatapos lang po namin dito mag-zumba session. Saktong-sakto, wala kaming ulam ngayong araw. At saktong-sakto kasi nga ngayon sila magpapaani ng gulay. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na samahan si Ate Laga. Kahit medyo maambon at maputik, sige go lang. Ang ganda nga po pala talaga ng lugar, lalo na kapag may mga nakikita kang mga damo. Tapos eto, mayroong pambaka. Yung bata kasi ko, talagang takot ako dito. Kasi nga dati, nung bata ako, talaga namang hinabol ako niya. Sige, tara, diretso na kami sa paglakad. Medyo malayo-layo nga rin pala yung lakad namin. At isa pa ron, talaga maputik talaga yung daan. Kaya naman, yung sapatos ko, talaga namang pinasok ng tubig. Ito nga pala yung kanilang sasakyan. Ang tawag nga po pala dito ng iba, tora-tora. Ito po yung panghakot nila ng gulay. Kaya kahit malayo, talaga namang kaya-kaya. Pangmasa talaga. Medyo natakot nga pala akong tumawid dito. Kasi naman, talaga madulas yung tatapakan mo. Pero ayun, buti na lang may hawakan. Para kung mahulog man ako, meron akong kakapitan. Kailangan mo lang talaga magdahan-dahan para hindi ka mahulog. Kaya yun, sa wakas, nakatawid na rin kami. Ito nga pala yung kubo nila Ate Glenda. Talaga naman masarap dito. Tingnan nyo naman, parang payapang-payapa. Kaya tara, samahan nyo ako pumasok sa may loob. Nandito nga pala sila lahat sa loob ng kubo. At naggagayak po sila ng pagkain. Tama-tama, gutom na ako, makikikain na ako. Ito nga po pala yung kanilang sitawan. Napakalawak po nito. Ang pagkakaalam ko nga po, halos nasa 3 hektarya to. Kaya kung kayo man po may mga ganitong mga lupa, mas mainam po, gulay na lang po itanim nyo. Meron nga din po dito mga tanim ng mga sili. Ito nga po, sa sobrang tuwa ko po, hinihimas-himas ko muna. Ibihira nga lang po kasi kung makakita ng ganitong mga tanim. Kaya ayun, nakipagkwentuhan muna ako sa kanila. Para mamaya kapag nalibang sila, hihingi na ako ng gulay. Kaya po sa mga oras po na yan, ay pinipili ko na po yung aking mga pipitasin. Malalaki nga po pala yung mga sili dito. Talaga naman po kailangan na talagang anihin. Kaya po mamaya kakapalang ko na yung mukha ko para manghingi. At ito nga po, hinihimas-himas ko na rin nga po yung kanilang sitaw. Ito nga po at may bulaklak pa. Talaga naman po itong sitaw ay pampahaba po ng buhay. Lalo na po masarap pong kainin to sa umaga. At lalo po masarap kainin to lalo na kapag tagulan. Dito naman po sa kanilang kusina ay nagluluto po sila ng talong. Meron nga din pong okra. Dito nga po meron pong takip. Pagbukas po, charan! Langgonisa! Bigla nga po sumakit ang tiyan ko nung nakita ko yan. Kasi naman isa po yan sa mga paborito kong kainin. Tinawag na nga pala ako dito ng asawa ni Ate Laga. Isasama nga daw po nila ako mamitas ng ampalaya. Buti na nga lang po ibinigyan ako ni Ate Laga ng plastic para naman daw marami yung makuha ko. Dagdagan ko na raw para daw hindi na ako bumalik. Kaya eto, tara mamasyal tayo sa kanilang gulayan. Masarap nga din po pala mamasyal dito. Kahit paminsan-minsan lang mangyari. Ito nga po pala yung kanilang taniman na ampalaya. Sobrang dami nga po pala ng bunga. Malalaki, matataba at saka po mahahaba. Pagdating ko nga po dito ay nakita ko po silang umaani na. Hindi ako pwedeng sumunod kasi masyado talaga maputik. Kasi baka lumubog yung sapatos ko. Kaya naman po sabi po ni tatay, doon na ako mamitas sa may kabilang pwesto. Ang sarap nga palang tingnan yung mga ganitong pangyayari. Yung minsan mo lang makita sa buhay mo. Bata pa kasi ko nung araw nung mga nakakakita pa ako ng ganyan. Kaya sobra talaga na-amaze ako. Ang ganda nga pala ng mga bunga dito. Kaya naman ito hinihimas-himas ko. Huwag lang sana mauusog. Alam niyo ba yung ampalaya talagang maganda sa katawan. Yung nanay ko kasi ginigisa yan. Tapos sinasamahan niya ng itlog. Pero nung bata ako talagang ayoko nito. Kasi nga sobrang napapaitan ako. Pero nung tumanda ako talagang naging paborito ko na rin to. Lalo na kapag talagang wala ka na may ulam. No choice. Tingnan nyo naman ng itsura, talaga naman nakakapaglaway. Kung pwede lang kainin ng hilaw, talagang kakainin ko to. Ito nga po pala yung mga katulong nila mag-aani. Sa pagkakaalong ko po, sila po yung mga nagsasako. Tingnan nyo naman po ako, sa sobrang tuwa ko, talaga parang nagme-majority ako. Talagang ini-enjoy ko lang po yung pamamalagi ko dito. Medyo mahirap nga po pala siyang pitasin, lalo na kapag hindi ka sanay. Hindi ko talaga siya mapitas. Pag pinilit ko, baka masira yung puno. Kaya naman dinahandahan ko lang hanggang masanay ako. At ayun nga po, sa wakas, nakuha ko na rin. Ang sarap po pala sa piling, lalo na kapag ikaw yung namimitas. Pinipili ko nga pala dito yung hindi masyado mahahaba. Kasi nga po sabi nila mas matamis po kapag mura. Hindi masyado daw po mahaba kasi magulang na. Parang tao lang po kapag tumatanda kumukunat. Siyempre pag bata mas fresh. Siyempre naman masarap kainin. O diba? Sabihin mo hindi. Sa sobrang nga pong sarap mabitas, naparami yata yung kuha ko. Pero hayaan mo na Glenda, minsan lang naman to. Siguro mga next year na yung ulit. Sana mas dumami pa yung ani mo para mas marami ka pa maibenta. At syempre, para mas marami ka pa rin mabigyan. Pinaka-plastic ko na nga pala rito yung mga napitas ko. Kasi nga medyo naparami ko at saka parang lumalakas na yung ulan. Dito nga lang po ako nabitas sa may bunga. Na ako dumiretso sa may dulo. Kasi nga dito pa lang talagang sobrang dami ng bunga. Talaga naman tiba-tiba ako dito syempre. Palagay ko mga 1 linggo ko itong iuulam. Pagkatapos
Pagkatapos ko nga pala mamintas ng ampalaya, ay dumiretso na ako dito sa may sitaw. Ang dami nga din pula niyang bunga. Hindi mo na kailangan lumayo para may makuha lang. Kita niyo naman ang dami, di ba? Dikit-dikit. Gumamit nga pala ako dito ng gunting para naman mas madali ko sila makukuha. Nung araw kasi, nung bata ako, ginagamit ko dito ay kamay lang. Syempre, nag-upgrade na kaya kailangan na natin gumamit ng gunting. Salamat nga pala Ate Laga sa pag-aya sa akin dito. God bless nga po pala sa inyong magkapatid at sa inyong pambutihing mga asawa. Medyo napaparami na nga pala yung pagkuha namin ng sitaw dito. Kaya naman sabi ko kay Ate Laga, I hope na. Kasi syempre rin nakakaya na sa may-ari. Kaya habang ginagayak ni Ate Laga yung aking sitaw, ay kumuha na ako dito ng mga ilang sili. Kasi talaga naman sa amin talagang sobrang mahal ang sili. Madali nga lang pala siyang pitasin. Hindi katulad ng sitaw tsaka ampalaya. Talagang konting hatak mo lang ay talagang mapipitas na siya. Alam nyo mga kapalaboy kasi mahilig talaga ako sa maanghang. Lalo na kapag ako'y nagluluto. Hindi talaga pwedeng hindi mawawala yung sili. Kaya sa pagkakataong ito talagang sinulit ko na. Ito nga po pala yung mga nakuha kong sili. Konti nga lang po yung kinuha ko. Kasi alam nyo na talagang nakakahiya na to. Kaya yun, ginagayak na po ni Ate Laga yung mga nakuha namin. Para nga po maya-maya, uwi na ako. Aabutan ko nga pala rito sa Ate Glenda, nagluluto ng ulam. Hindi ka lang magaling sa sumbahan. Magaling ka pa magluto at magaling ka sa negosyo. At higit sa lahat, sexy. At heto na nga po yung aming mga nakuha kanina. Sobrang dami para akong tumama sa wedding. Ano, hanggang dito na lang po mga kapalaboy. Paki-like and share na lang po. Salamat! Meow, meow, meow.